Magandang umaga o gabi po sa lahat ng mga nakikinig ng kwento ko, kung sakaling papalaring mapili. Lalong-lalo na po sa ating admin at narrator. Ako po si Samuel ng Nueva Ecija. Ibabahagi ko po sa inyo yung naging karanasan ko sa unang beses na naka-encounter ako ng isang aswang. Nangyari po ito noong teenager pa ako. Siguro nasa edad 15 ako noon. Pansamantala muna kaming nakitira ng pamilya ko sa bahay ng lola waning ko, na nanay ni tatay. Dahil kasalukuyan nung ipinapagawa ang bahay namin sa kabilang bayan. Malapit kami sa pinakasentro, habang ang bahay naman ni lola nasa medyo liblib na barangay. May kalumaan na din ang bahay na gawa sa bato ang silong at kahoy naman ang ikalawang palapag. Napapaligiran nyo ng mga puno ng nyog at saging. Magandang pagmasdan sa araw at napaka-presko. Dahil madami ding nagagandahang halaman at mga bulaklak si lola sa harap ng bahay na nagsisilbing bakod. Pero madilim ang paligid pagdating ng gabi. Nanggagaling lang ang konting liwanag sa ilaw ng buwan at ng ilang malalayong poste. Naging maayos naman ang pakikituloy namin kina lola. Hindi ako nainip dahil nagkaroon agad ako ng bagong kaibigan. At dahil bakasyon sa school ng mga panahon na yon, nakapaggala din talaga ako ng husto. Sumasama ako sa kanila na pumasok sa kagubatan at maligo sa ilog. Hinahayaan ako nila nanay para daw ma-enjoy ko ang bakasyon. Pero si lola, laging nag-aalala. Madalas, pinipigilan niya si nanay na payagan akong gumala. Hindi ko daw kabisado ang lugar na yon. At hindi ko kilala ang mga tao doon. Pero sabi ko, mag-iingat naman ako. Sinagundahan naman yon ni tatay at sinabing malaki na ako. Hayaan daw akong mag-enjoy. Dahil pag nakabalik na kami sa bahay namin, puro aral na ulit ang aatupagin ko. Wala nang nagawa si lola, pero kabilin-bilinan niya na mag-iingat akong mabuti at wag bastang sasama sa kung kani-kanino. Hindi ko alam nun kung bakit parang takot na takot lagi si lola. Isang araw, nasa ilog kami ng mga kaibigan ko. Kasalukuyan kaming naglulunoy noon sa tubig. Nang bigla akong makarinig ng bahagyang sigaw na parang nasaktan. Mula sa pwesto ko ay may natanaw akong tao. Babae na nakadapa sa lupa at parang naipit ang paa sa malaking ugat ng puno. Hindi siya makaalis. Kaya tinawag ko yung mga kaibigan ko at sinabi kong tulungan namin. Nung habang tinatanggal ko yung paa niya sa pagkakaipit, napapasigaw siya sa sakit. Tapos may biglang dumating na matandang babae. Mahaba at parang naninigas yung buhok niya. Nakaitim siyang t-shirt at itim na mahabang palda. Nakakatakot yung itsura niya. Galit na sinigawan niya kami. Tinanong niya kung ano daw ginagawa namin sa anak niya. Sumagot ako. Sabi ko, siya lang mag-isa yung nadapa at tutulungan nga namin siya. Pero ayaw maniwala ng matanda. Binulungan ako ng isang kasama ko. Tumakbo na raw kami dahil baka yun yung aswang na sinasabi na nakatira sa gubat. Bago pa ako makasagot ay hinilan na nila ako at tumakbo na kami palayo doon. Hindi ako nagkwento kay nanay, pero kinagabihan nagising ako dahil sa narinig kong kakaibang tunog. Parang umuungol na hinihingal. Kaya inakala kong hilik ni tatay. Pero hindi naman. Parang sa labas nang gagaling. Malakas ang loob ko nun, kaya tumayo ako at sumilip sa bintana. Madilim at wala akong makita. Pero kung nung una ay malakas yung nadidinig kong paghingal, nung buksan ko ang bintana, tila humina yon na parang papalayo na. Madilim at wala akong nakikita, pero biglang nanayo ang balahibo ko at naramdaman ko na may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Aalis na sana ako sa bintana nang biglang may nakita akong isang anino na gumalaw sa pagitan ng mga puno ng saging. Hindi ko maaninag ng maayos, pero parang malaking tao yun na may makapal na buhok. Nang pakatitigan ko, nagulat ako
dahil biglang may umilaw na dalawang pula doon sa parteng muka ng anino. Dahil doon, luminaw yung anyo ng nilalang. Isang aswang. Bigla kong isinara ng malakas yung bintana at halos lundagin yung kama. Nagtalokbong ako at pumikit ng mariin. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Maya-maya, narinig ko ang pag-crack ng mga sanga. Parang may tumatawid sa bakuran, papalapit sa bahay. Ang lala na ng takot ko. At nung hindi na ako makatiis, sumigaw na ako. Tinawag ko yung nanay at tatay ko na natutulog sa sahig. Biglang balikwas sila at nung sabihin ko kay tatay yung nakita ko, binuksan niya agad yung pintana. Pero anino na lang daw ng tao yung nakita niyang tumakbo palayo. Ayun na nga daw ba yung sinasabi ni Lola, kaya ayaw niyang gumagala ako. Dahil napapabalita pala na meron ngang gumagalang aswang doon. Pero hindi na siya haka-haka lang dahil sa nakita kong yun ay napatunayan kong totoo nga. Kumusta po? Ako si Benny from Batangas. Matagal-tagal na din akong avid fan ng channel na to. Hindi ako naniniwala sa mga aswang o kahit sa ano pa mang mga kababalaghan. Pero mula nung muntik nang may mangyari sa asawa ko, dahil dun sa naranasan niya, nagbago ang paniniwala ko. Taong 2010 nang mangyari yon. Ipinagbubuntis ng asawa ko yung panganay namin. Dun pa kami nakatira sa Quezon, sa nanay niya. Sa bus company ako nagtatrabaho noon at lingguhan lang kung umuwi. Kinuwento na lang niya sa akin lahat ng nangyari nung makauwi ako. Bandang 11 PM daw yon. Gising pa siya at nanonood ng movie. Uso pa nun yung portable DVD. Bumili ako nun kasi nga pareho kaming mahilig mag-movie marathon. Spartacus daw yung pinapanood niya nun. Sabi ko nga, bakit hindi niya ako hinintay? Series kasi yun. Na-excite na daw siyang panoorin. Nasa kalagitnaan pa lang daw siya nun nang bigla niyang marinig na parang may lumagapak sa bubong namin sa may bandang kwarto. Malakas daw talaga. Ang unang instinct niya i-text ako. Sinagot ko naman agad, pero sabi ko baka pusa lang yon. Nainis siya nun kasi pakiramdam niya wala akong pakialam. Hindi niya na ako tinext at itinuloy niya na lang yung panonood. Pero hindi na siya makakonsentrate kasi nakikiramdam siya. Maya-maya, may parang naglakad daw sa bubong. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya yung bubong. Lumulubog na parang may umaapak. Kinabahan na nga daw siya nun, pero sabi niya, ano't ano man, nasa paligid lang din naman ang bahay ng mga kamag-anak niya. Kinuha niya daw yung mahabang walis na pang-agiw at itinuktok yun sa bubong para bugawin yung kung sino man yung nandun. Sinundan niya yun hanggang sa makarating sa kusina. Medyo mababa yung bubong doon, kaya paulit-ulit niyang tinuktok. Huminto yung paglakad. Parang nagpapakiramdaman sila. Hanggang sa marinig niya na parang tumalon yun sa lupa. Kumabog yung dibdib niya nung mapatingin siya sa pinto sa kusina. May pinto kasi kami doon palabas sa likod ng bahay. Baka daw pasukin siya doon. Tapos ayun na nga, nakita niyang sinusubukan ng buksan. Naiiyak na daw siya noon sa takot. Ang ginawa niya, hinila niya yung lamesang kahoy at ihinarang niya yun sa pinto. Nung mapalapit siya doon, nakaamoy siya ng masangsang na parang nabubulok na sugat o hasang. Kinilabutan siya nang maisip niya na baka aswang yun. Tinawagan niya na ako at sinabi niya yung hinala niya na aswang yun. Pero hindi ako naniwala. Baka magnanakaw ka ko yan. Tumawag na ako siya ng tulong at uuwi na ako agad. Pilit siyang nagpakakalma at nag-isip kung anong gagawin niya. Noon niya naalala yung bigay na langis ng stepfather niyang manggagamot.
Doon daw malalaman kung may aswang sa paligid mo. Tinakbo niya yun sa altar na nasa kwarto namin at dinala sa kusina. Pero bago pa man siya makarating sa pinto, ay nabitawan niya agad yung botelya. Dahil kumukulo yun sa init. Kumpirmado, aswang nga yung nasa labas na yun. Umiiyak at nanginginig na siya nun sa takot. Pero di siya nawalan ng loob. Tinuktok niya ng malakas yung pinto at pinagmumura niya yung nasa labas. Tapos ay sumigaw siya ng malakas. Tinawag niya yung mama niya na nasa tapat lang din ng bahay. Narinig niyang nagkaingay sa labas. Tapos biglang tumalon ulit sa bubong yung aswang. Narinig daw niya yung boses ng stepfather niya. Maya-maya, may biglang kumalabog ng malakas sa bubong. Tapos nagsigawan na yung mga nasa labas. Sinibat pala ng stepfather niya yung aswang. Tinamaan sa dibdib pero nakatalon at tumakbo sa talhayban. Nagsuguran sa bahay yung biyanan ko at naabutan nilang namimilipit sa sakit ng tiyan yung asawa ko. Nung nakita nilang may dugo, itinakbo na nila agad sa ospital. Doon na ako dumiretso nang tawagan nila ako. Mabuti at wala namang masamang nangyari sa mag-ina ko. Na-stress daw kasi siya dahil sa takot. Nang makauwi na kami sa bahay, ay nag-usap-usap kami. Noon lang ako naniwala dahil madami ang nagpapatunay na nakita nila ang itsura nung umakyat sa bubong at may pinaghihinalaan sila kung sino yon. May dayo daw kasi doon sa lugar nila, isang pamilya ng mga Bicolano. Mula daw nang dumating yon, ay lagi nang may nangyayaring kagaya ng insidente sa asawa ko. Mga buntis at may sakit ang tinatarget. Mabuti na lang at masipag rumonda ang mga tanod at nandoon na nga ang stepfather ng asawa ko. Nabuo ang loob na makipaglaban sa aswang. Nang sumunod na araw, sumama ako sa biyanan ko at palihim naming inikot-ikutan ang bahay ng hinihinalang aswang. Dala namin yung bote ng langis na walang tigil sa pagkulo. Nananayo ang balahibo ko noon. Tapos mula sa kinatatayuan namin ay nakita naming lumabas sa pinto yung may edad na lalaki. Nakabenda ang kanang balikat nito. Ayon sa biyanan ko, doon tumama ang sibat niya. Nakita kami ng matanda, kaya dali-dali yung pumasok sa bahay. Kinagabihan, hindi na namin sila inabutan. Bakante na yung bahay. Magandang gabi po. Magtatago na lang po ako sa pangalang June. Mahigit 50 na po ang edad ko. Isang PWD at basurero sa barangay namin. May asawa ko pero dalawa lang kaming namumuhay dahil hindi kami nabiyayaan ng anak. Nakatira lang kami sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay. Sa pangangalakal ko ng basura, nangyari yung isang karanasan na hindi ko malilimutan. Madaling araw yon. Naglalakad ako sa madilim na kalsada. Sumisipat-sipat ng makakalakal. Hanggang sa makarating ako sa paborito kong pwesto. Sa ibaba ng isang dormitoryo. Nandoon yung tumpok ng mga basurang binabalik-balikan ko. Madami akong nakukuhang kalakal mula sa basura ng mga estudyanteng nakatira doon. Kilala na din ako ng gwardya, kaya hinahayaan niya akong mga lakal doon. Jackpot naman dahil marami akong nakuhang mapapakinabangan. Paalis na sana ako nang matawag ang pansin ko ng isang kahon sa hindi kalayuan na sinusungkal-sungkal ng isang asong itim. Baka may importanteng laman, kaya binugaw ko yung aso para makuha ko yung kahon na malaki lang ng konti sa kahon ng sapatos. Nahirapan akong bugawin yung aso dahil matapang. Pero may napulot akong matulis na kahoy na parang sibat, kaya hindi na siya nakalapit. Nang buksan ko ang kahon, ay nagulat ako nang bumulaga sa akin ng isang sanggol na nakabalot sa kumot. Buhay pa yun pero tahimik lang. Nagpalinga-linga ako pero wala akong makita ni isang tao. Binitbit ko ang kahon at pumunta sa entrance ng dormitoryo.
pero wala doon yung gwardya. Nang tignan kong muli yung sanggol, parang hinaplos ang puso ko at bigla kong naisip na gusto ko siyang iuwi at alagaan. Alam kong mali yun, pero mas mali ang ginawa ng kung sino mang walang pusong nag-iwan sa kanya. Hindi kami nabiyayaan ng anak. Baka iyon na ang kaloob sa amin ng Diyos. Dali-dali akong umalis sa lugar na yon. Bitbit ang kahon na may lamang sanggol. Umangil ang asong itim na nakasunod sa akin. Pero hindi ako papayag na masaktan niya ang sanggol. Tumigil sa pag-angil ang aso. Pero napansin kong sinusundan niya ako kahit malayo na ang nalalakad ko. Hanggang sa makarating na ako sa ilalim ng tulay kung saan nga nakatirik ang barong-barong namin. Bago ko isara ang pinto ay nahagip ko pa ng tingin ng aso. Nagtaka na ako nun at medyo kinilabutan dahil parang hindi normal na hindi talaga tumigil sa pagsunod sa akin yung aso. Gulat na gulat ang asawa ko nang gisingin ko siya at ipakita yung sanggol. Sinabi ko sa kanya ang lahat, pati na yung balak kong ampunin ng bata. Pero ayaw niyang pumayag. Hindi niya talaga gusto ang bata. Kaya din siguro hindi kami nagkaanak at nalulungkot ako. Pero pinanindigan ko sa kanya na doon lang ang bata at ako ang mag-aalaga. Pero mula noon, nagsimula na kaming guluhin ng isang nilalang na noong una ay hindi ko alam kung ano ang pakay. Yung asong itim. Hindi na siya umalis. Nanatili siya doon sa harap ng barong-barong ko. Wala naman siyang ginagawa, pero hindi ko alam kung bakit pag tinitingnan ko siya sa mata, kinikilabutan ako. Isang araw, nasa school ang asawa ko at iyak ng iyak ang sanggol na pinangalanan kong Ninyo. Hinehele-hele ko siya habang pinapadede ng gata sa bote. Nang biglang bumukas ang pinto at bumungad yung itim na aso na nanlilisik ang mata na galit na umaangil sa akin. Tinayuan ako ng balahibo kasabay ng pagtataka sa naging reaksyon ng aso. Parang nagagalit siya na umiiyak yung sanggol. Pero nang makitang tumahan na ito at hinehele ko, bumalik sa normal ang anyo nito. Naupo ito ng tahimik. Akala siguro niya kung inaano ko yung sanggol. Nahihiwagaan talaga ako sa aso na yon. Hanggang isang gabi naman, galing ako sa barangay. Di kalayuan sa amin, may nasalubong akong isang babaeng nakaitim at meron siyang buhat na sanggol. Nakaharap sa kanya yung mukha ng sanggol kaya hindi ko kita. Pero yung babae, parang pamilyar yung mukha sa akin. Parang nakita ko na, lalo nung magkatinginan kami. Nagmamadali yun sa paglakad. Pagpasok ko sa bahay, umiiyak yung asawa ko. Wala na ang sanggol na si Ninyo. Pinapagalitan niya lang daw dahil ayaw tumigil sa kakaiyak. Tapos biglang pumasok yung babaeng nakaitim. Nakakatakot daw yung anyo. Mukhang aswang. Galit na galit daw yun at sapilitan daw na kinuha sa kanya ang sanggol. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Tumakbo ko palabas at hinabol yung babae. Naaabutan ko siya at gano'n na lang ang pagkagimbal ko nang makita ko ang anyo ng isang aswang. Hawak pa din niya ang sanggol na nasa kahon na ulit. Sinabi ko sa kanya na ibigay niya sa akin ang sanggol at huwag niyang sasaktan. Galit na sumagot siya. Ang asawa ko daw ang nanakit sa anak niya kaya binabawi na niya. Matapos sabihin iyon, ay bigla na siyang nag-anyong aso at mabilis na tumakbo, kagat-kagat ang dulo ng kahon kung saan nandoon yung sanggol. Naiwan akong tulala at hindi makapaniwala. Anak pala ng aswang yung gusto kong alagaan. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bong. Mahigit 30 na ang edad. Binata, walang matatawag na pamilya at labas-masok sa kulungan sa pare-parehong kaso ng pagnanakaw. Aminado po akong loko kahit nung araw pa.
Hindi ko naman po yun pinagmamalaki. Sa katunayan, gusto ko na din talagang magbago. Kasi nakakapagod din palang maging palaboy na magnanakaw. Maloko ako pero hindi naman ako likas na masama. May konting kabutihan din. Napagtanto ko ang lahat nung nakaranas ako ng isang kababalaghan. Kalalaya ko lang noon, pero mabuti pang hindi na ako lumaya. Kasi yung kaisa-isang nagpapatuloy sa akin sa silong ng bahay nila para maging tulugan ko, ayaw na ding pumayag. Hindi ko naman sila masisisi. Kasi kahit nagmagandang loob na sila sa akin, nagawa ko pa din silang taluhin. Nagsawa na din yung ibang taong magbigay ng kahit konting tulong man lang. Wala akong matuluyan. Kahit barangay, ayaw akong kupkupin. Mag-isa lang ako noon sa waiting shed. Nagkataon pang may bagyo. Giniginaw at nagugutom na ako. Gusto ko mang dumiskarte ulit. Mahigpit na ang pagroronda ng mga tanod. Pero ayokong mamatay ng gutom. Kaya nung medyo tumila ang ulan, naglakad-lakad ako. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng isang abandonadong bahay. Matagal ko nang nakikita ang bahay na yon na kinatatakutan sa lugar namin dahil sa sabi-sabi na may nakatira daw na aswang doon. Hindi ko pinapasok yon dahil naniniwala ako sa sabi-sabi. Pero sa tingin ko kasi, wala naman akong pakikinabangan doon. Pero nung nagugutom na ako at walang matirhan, naisip ko na bakit kaya hindi ko pasukin? Lumapit ako sa bahay. Sa itsura pa lang, wala nang mag-iisip na may nakatira doon. Paghawak ko pa lang sa mga bintana, nangangapal na ang alikabok. Hindi na kailangang puwersahin ang pinto dahil bahagya na itong nakabukas. Nakiramdam muna ako at sinanay ang mata sa dilim bago dahan-dahang pumasok sa loob. Sa tulong ng konting liwanag mula sa poste, ay naaninag ko naman ang loob ng bahay. Namumuti sa kapal ng mga agiw. Bawat hakbang ko, may nararamdaman akong kakaiba. Pero hindi ko pinapansin. Habang nag-iikot ako, nakita ko na may mga lumang gamit naman pala doon. May mga lamesa, bangko, at mga cabinet na puno ng alikabok. Sa isang sulok, may nakita akong isang malaking kahon. Baka may mga pakikinabangan ako. Pero pagbukas ko, masuka-suka ako sa masangsang na amoy na bumungad sa akin. Hindi ko na inalam kung ano yung mga bagay na nakabalot sa telang nandun. Pagtayo ko, bigla akong nakarinig ng kalabog mula sa itaas. Parang may naglalakad. Mukhang may ibang tao bukod sa akin. Kinakabahan akong umakyat sa lumalangit-ngit na hagdan. Nang makarating ako sa itaas, mas maliwanag ng konti doon dahil nakabukas lahat ng mga bintana. Wala naman akong nakitang tao, pero may isang kwarto na nakabukas ang pinto. Pagpasok ko, nakita ko ang isang malaking salamin. Sa likod nito, may isang anino na nakatayo, kaya bigla akong napaatras. Tinanong ko kung sinong tao doon. Pero sa halip na sumagot, humakbang palapit sa akin yung anino. Bigla yung nagsalita sa paos na boses at tinanong kung anong ginagawa ko sa bahay niya. Napaisip ako kung sisindakin ko ba para makuha ko ang gusto ko o sasabihin kong nagkamali lang ako ng pinasok. Pinili ko ang huli. Nagsalita ulit yung may-ari ng anino. Talagang nagkamali daw ako ng pinasok dahil lahat ng pumapasok doon ay hindi na nakakalabas ng buhay. Lumikot ang mata ko. Naganda ako sa paglitaw ng may-ari ng anino na yon. Nang lumitaw yon, ay nangilabot ako sa itsura niya. Isa yung malaking tao na may makapal na buhok, kulubot ang mukha at nagbabaga ang mapupulang mga mata. Litaw din sa magkabilang gilid ng bibig ang matutulis na pangil nito. Pag-atras ko ay muntik na akong mahulog sa hagdan. Kuminig ang katawan ko sa takot pero hindi ako nawalan ng loob. Sinubukan kong kausapin at humingi ng pasensya sa kanya. Pero bigla niya akong hinablot sa magkabilang balikat. Nagbumiglas ako.
Pero malakas yung nilalang na yon. Nagpambuno kami hanggang sa mahulog ako sa hagdan. Namilipit ako sa sakit pero nagpilit akong makabangon. Pero nang takbuhin ko ang pinto, nakasara na yon. Nadinig kong lumalangit-kit yung hagdan. Pababa na yung aswang. Nagsimula akong magpanik. Pinilit kong paganahin ang isip ko. Pero tinatalo yon ng kirot na nararamdaman ko sa balikat kong nasugatan ng matutulis na pako. Nagpalinga-linga ako hanggang sa makita ko ang isang bukas na bintana sa gawing kusina. Tinakbo ko yon ng mabilis, sabay talon palabas. Sakto lang dahil muntik na niyang mahagip ang paa ko. Hindi pa agad ako nanakbo dahil luminsad ang paa ko sa pagbagsak ko sa lupa. Kaya iika-ika akong lumakad palayo. Paglingon ko sa bintana, nakatayo pa din doon yung aswang. Nagtaka ko kasi pwede siyang makatalon doon at habulin ako. Pero hindi niya ginawa. Naisip ko, hindi talaga siguro siya pumapatay. Baka pinoprotektahan niya lang ang kanyang bahay. Hello mga kapasta. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jericho. Taga Mindoro. Gusto ko lang din mag-share ng story ko. Na-inspire ako sa mga nakakatakot na experiences na ipinapadala ng mga sender nyo. Dito nga pala ito nangyari sa mismong lugar namin. Bata pa lang ako. Nakakapanood at nakakabasa na ako ng mga nakakatakot na story tungkol sa iba't ibang elemento. Pero hindi ko ine-expect na makakaranas talaga ako na makakita sa tunay na buhay sa panahon pa na moderno na ang lahat. Isang madaling araw yon. Hindi ako makatulog dahil maalinsangan. Nag-i-scroll lang ako sa FB nang maramdaman ko na parang may tao sa labas ng bahay namin. Yung lugar pala namin dito ay mapuno at halos bawat bahay ay may madadaming halaman sa harap. Dinig ko kasi yung pag-angil ng aso naming si Moymoy na nasa ibaba ng bahay. Ganun kasi yon kahit hindi niya pa nakikita. Basta may naramdaman siya, umaangil muna siya. Binaliwala ko lang, baka may napadaan lang kako. Pero maya-maya, narinig ko na parang may naglalakad sa ibabaw ng bubong namin. Pero parang hindi pusa, kundi tao. Kasi lumulubog sa parte ng inaapakan. Manipis lang ang bubong na yon, pero hindi naman siguro kayang palubugin ng pusa. Lalo't kung naglalakad lang. Doon ako medyo kinabahan. Napaisip ako kung tao ba yun na may balak na mag-akyat bahay o isang aswang. Yun lang kasi ang naisip kong pwedeng nasa itas ng bubong namin. Nakatingala ako at nakikiramdam. Huminto yun sa paglakad. Nakita kong bukas ang bintana ng kwarto ko. Binuksan ko nga pala yun dahil naiinitan ako. Dahan-dahan akong lumapit at sinubukang tingalain ang nasa ibabaw ng bubong pero hindi naman kita. Isasara ko na sana yon nang mapatingin ako sa bahay na nasa harap mismo namin. Bukas din ang bintana nila at tanaw ko mula sa kinatatayuan ko yung matandang nakahiga sa kama. Si Mang Ising na matagal nang nakaratay sa sakit. Sa dingding ng bahay nila ay may nakita akong isang anino. Korteng tao yun, pero parang kakaiba. Kinabahan ako dahil yung anino ay mula sa ibabaw ng bubong namin. Sa takot ko ay dali-dali ko nang isinara yung pintana. Palakad-lakad ako at hindi mapakali. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung tao o aswang yung nasa bubong. Ayoko namang gisingin ang lolo at lola ko na natutulog na sa ibaba at sila namang tanging kasama ko noon sa bahay. Lumuwas kasi sa Manila si Papa. Matatanda na sila lola, baka nervyusin. Maya-maya, nagulat ako nang marinig ko na parang may tumalon sa lupa. Biglang tumahol si Moymoy
May konting siwang pa sa bintana. Pinatay ko ang ilaw at sumilip ako doon. At laking gulat ko nang makita kong may lalaking itim na mabilis na tumakbo mula sa bintana namin patawid sa kaharap na bahay. Agad siyang nagtago sa pagitan ng makakapal na halaman na ginawang bakod ng kapitbahay namin. Nagpalinga-linga siya, kaya nakita ko ang nakakatakot niyang anyo. Para siyang kalbo. Mahaba ang nguso na parang ibon. At nanlilisik ang mapupula niyang mga mata. Sigurado na ako na aswang yun. Gusto kong sumigaw at bulabugin ang kapitbahay at sabihin na may aswang sa kanila. Pero naunahan ako ng takot, kaya walang tinig na lumabas sa bibig ko at nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko maintindihan yung kilabot na nararamdaman ko noon. Nung medyo bumalik na ako sa ulirat, sumilip ulit ako sa siwang at nakita kong nakapanguyapit na sa dingding ng kapitbahay sa tapat yung nilalang na yon. Natatakot talaga ako. Hindi ko pa din alam ang gagawin ko. Naupo ako sa kama at nagtalokbong ng kumot habang nagdarasal na sana may ibang nakakita na lang dun sa aswang para mapigilan siya sa binabalak niya. Matagal-tagal din ako sa ganong ayos nang bigla na lang akong makarinig ng sigawan sa tapat. Napatakbo ko sa bintana at nakita kong may tao na sa loob ng kwarto ni Mang Ising. Nagkakagulo sila. Nag-iiyakan. Hindi ko nakikita sa loob si Mang Ising dahil napapalibutan siya ng mga kamag-anak niya. May ilang kalalakihan na lumabas ng kalsada at may hawak na itak. Yung iba naman ay sibat. Mga pasado alas 5 noon nung lumabas si na lolo at lola. Nakiosyoso na din sila at sumabay ako. Ayon sa narinig ko, may isang apo ang pumasok sa kwarto para painumin ng gamot ang matanda. Pero naabutan niyang tuyot na tuyot at parang nahigop daw ang dugo sa katawan nito. Tapos may nakakita sa tumatakbong wakwak mula sa bahay nila. Malamang daw ay naamoy ng aswang na merong may malubhang sakit sa lugar na yon at tiniktikan niya muna bago pinuntahan. Kilabot na kilabot ako nun. Hindi ko maiwasang makonsensya. Kung hindi sana ako natakot, kung binulabog ko sana yung aswang, baka nahuli pa nila yon. Baka buhay pa si Mang Ising. Hindi ko akalain na sa modernong panahon ngayon ay may mga ganun pa din pala talaga. At hindi ko akalain na mararanasan ko ng personal yung makakita ng aswang na dati binabasa at pinapanood ko lang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Riggs. 18 years old at senior high student ng Mandaluyong City. Bago lang ako sa channel na to, pero na-inspired akong mag-share din ng kwento ko dito. At sana po mapansin. Nangyari po ito this year lang, buwan ng January. Yung kwento kong to, hindi naman siya yung sobrang nakakatakot talaga. Pero para sa akin, nakakakilabot talaga yon. Nangyari po ito sa isang machine shop kung saan kami nag-OJT or work immersion. Sa isang private-owned company kami dineploy ng mga katim ko na sina Carol at OG. Tapos may kasama din kaming 3 mula sa iba pang school. May kalumaan na yung building na yon. Sa labas pa lang nakakatakot na ang dating. Hindi mo nga iisipin na nag-ooperate pa yon kasi mistulang abandonado na sa labas. Pero sa pinaka-site sa loob, maingay at madaming tao. Doon naman sa office ng HR kung saan kami naka-assign ng mga classmates ko, balik sa nakakatakot na itsura. Lumang-luma na din yon. Halos puro kahoy ang kabuuan nun, pati hagdan. Yung parang sa mga kagaya pa ng hagdan ng mga sinaunang bahay na malalapad. Nasa sulok yon ng compound na nakahiwalay sa building ng mga malalaking makina.
Nung unang araw pa lang nga namin doon, parang gusto ko nang mag-back out. Hindi kasi maganda yung vibes ko doon. Tapos yung isang kaklase ko pa, parang may third eye. Hindi ko lang alam kung totoo yun, na may nakita talaga siya o ine-eme niya lang kami. Nung habang ini-introduce daw kami sa mga staff ng HR, may nakita siyang tao na umaakyat sa hagdan. Normal naman daw yung itsura. Lalaki siya. Ang hindi normal, yung hindi nakasayad yung paa niya sa baitang ng hagdan. Napansin ko yon na parang tulala siya. Pero sanay na kami sa kanya na may pagka-weirdo talaga. Yung unang araw namin, okay naman. Maliban dun sa nakita nga ni Carol. Nung sumunod na araw, magsi-CR ako. Gusto ko sanang magpasama kay Carol. Kahit sana hintayin niya lang ako sa labas ng pinto. Sanay kasi kami ni Carol sa ganon dahil close kami. At gay naman ako. Kaso, nakakaiya sa boss namin. Dahil baka sabihin kung sino pang lalaki, siya pa yung duwag. Baka mamaya mabigyan pa kami ng mababang evaluation dahil doon. Ang dahilan kasi kung bakit ako nagpapasama dahil nasa ilalim ng hagdan ng CR. At hindi ko alam kung bakit napakadilim naman sa bahaging yon. Naalala ko din yung sinabi ni Carol na meron nga daw umaakyat doon na nakalutang. Pero no choice, kaya tapang-tapangan ako. Pati yung CR nila, ang weird. Kasi yung malaking salamin, nasa harap ng toilet bowl. Noon lang ako nakakita ng ganong style ng CR. Parang mo tuloy pinapanood ang sarili mo habang nakaupo ka doon. May pamahiin daw kasi yung may-ari na Chinese, kaya nandoon yung salamin. So habang nakaupo nga ako, hindi ko maiwasang mayat mayang mapatingin sa salamin. Tapos nung habang nakatitig ako sa sarili ko, bigla akong napamulagat. Kasi biglang naging matandang babae yung refleksyon ko sa salamin. Napatayo ako sa gulat. Pero saglit lang naman. Pagtingin ko ulit, sarili ko na yung nakita ko doon. Sa takot ay dali-dali ko nang tinapos ang ginagawa ko at halos patakbong lumabas ng CR. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun. Basta nanayo talaga lahat ng balahibo ko sa takot. Mula nun, nagpipigil na lang ako. Total, 1 week lang naman yung OJT namin. Akala ko ay mapapanindigan ko talaga na hindi papasok ng CR. Ang kaso, kung kailan naman last day na, saka ko pa hindi napigilan dahil bigla naman akong nagka-LBM. Hindi ko na kinaya, kaya napilitan na ako. Bago ako maupo, nagawa ko pang takpan ng malaking panyo ko yung salamin para hindi ko makita. Pero sa kalagitnaan ng pagdumi ko, nakita ko yung ibabang bahagi ng salamin na hindi natatakpan ng panyo. Nag-iba na naman yung refleksyon. Hita at binti na naman ng ibang tao yun. Parang sa matanda dahil payat at kulubot. Nanginig agad ako sa takot. Hindi ko alam kung paanong makakatayo kasi nga kasalukuyan pa akong dumudumi nun. Tapos may nadidinig pa akong mahinang pag-iyak. Halos itaktak ko na yung puwet ko matapos na ako agad. Tayong-tayo yung mga balahibo ko sa takot. Hindi naman ako makasigaw. Ang ginawa ko na lang, pumikit ako ng mariin at nagdasal. Nang maramdaman kong tapos na ako, saka ako dumilat at sarili ko ng paa ang nandun. Butil-butil na malamig ang pawis ko nang makalabas ako ng CR. Sabi ng ilang staff, meron daw talagang nagpapakita doon sa hagdan at CR. Pero hindi na nila pinapansin. Sanayan lang daw. Ako siguro, mamamatay muna sa takot bago pa masanay. Hello po sa inyo.
Ako po si Christoph ng Quezon City. Avid fan at solid listener ako ng channel nyo. Gusto ko lang din mag-share ng isang kwento ng karanasan ko. Nangyari po ito hindi pa katagalan. Siguro nasa mga end of 2022 yon. Noong nag-OJT ako sa isang 4-star hotel. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng hotel kasi baka matakot pa yung mga guest. Samot-sari yung mga experiences ko doon. Parang napakaraming mga entities sa hotel na yon na pinaglalaroan yung mga tao doon. Maliit lang yung hotel. Hanggang 5th floor lang. Unang encounter ko doon ay sa elevator. Mag-isa lang akong paakyat noon kasi nagpaiwan ako matapos naming mag-break time dahil nagyosi pa ako. Around 6 PM yon. 2 to 10 kasi yung shift ko. Naiinis ako kasi sobrang tagal bumaba ng elevator. Parang na-stuck na sa 5th floor. Doon pa naman yung area ko. Nung sa wakas nakababa na, wala namang lumabas na pasahero kahit isa. Kaya nagtaka ako. Lalo't doon halos sumasakay lahat ng mga manggagaling sa 5th floor. Dahil yung isang elevator malayo pa. Nung nakasakay na ako, tahimik lang akong naghihintay. Pero napansin ko na parang sobrang bagal ng pag-akyat niya. Kaya napaangat ako ng tingin at nakita ko yung display button na nasa 2nd floor pa din. Kinabahan ako. Mukhang nagmamalfunction pa ata yung elevator. Mag-isa pa naman ako. Habang nakatingala ako sa button, sa sulok ng mata ko, parang may nakita akong bulto ng tao sa likod ko. Paglingon ko, wala naman kasi mag-isa nga lang akong pumasok dun Pero malakas talaga yung pakiramdam ko na hindi ako nag-iisa doon sa loob. Hanggang sa mapatingin ako sa makintab na dingding ng elevator at nanlaki ang mga mata ko dahil may imahe ng lalaking nakatayo sa likod ko at nakayuko ito. Nakaitim siyang hood na halos tumakip na sa buong mukha niya. Kahit na alam kong wala akong makikita, ay lumingon pa rin ako at wala ngang tao. Nangilabot na ako dahil nagtaas ng mukha yung lalaki at nakatingin na siya sa akin. Halos bumaon yung button sa lakas ng pagpindot ko dahil sa pagmamadali kong mabuksan yon. Pagkalabas ko ng 5th floor, nagulat ako dahil madilim at walang katao-tao. Binalikan ko ng tingin yung elevator na nakabukas pa din nung time na yon. At tama naman, nasa 5th floor naman ako. Pero bakit naiba yung itsura? Maya-maya ay may narinig akong tawanan sa hallway. Ang ingay, kaya naisip kong baka yung mga kasama ko yon. Pero nagtaka ako kasi narinig ko din na may mga naglalakad na akala mo yung mga naka-heels. Parang wala namang naka-heels sa amin dahil puro kami lalaki na OJT sa shift na yon. Inabangan ko ang paglabas ng mga naririnig kong yon sa hallway. Pero wala. Pagsilip ko, wala naman ni isang tao. Hindi ko na alam kung saan ako susuling. Nagpapanik na ako kasi puro dilim ang nakikita ko. Hindi pa naman ako masyadong pamilyar doon kasi ilang araw pa lang akong nag-uumpisang mag-OJT. Pero ayoko namang bumalik sa elevator na parang sadyang naghihintay dahil nakabukas lang yun. Lumakad ako at nangapa sa dilim. Nanlalamig ako sa nerbiyos pero pilit kong nilakasan ang loob ko. Alam ko na noon na may nangyayaring kababalaghan dahil imposibleng iyon yung 5th floor kung saan kami naka-assign. Malayong malayo ang itsura. Sigurado na akong napaglalaroan ako doon. Hindi ko alam kung anong klaseng mga entities yun. Habang nangangapa ako sa dilim, ay sige ang pagtatayuan ng mga balahibo ko dahil sa mga nadidinig kong sumisitsit na alam kong hindi galing sa buhay na tao. Maya-maya ay nakakita na ako ng bahagyang liwanag sa pinakadulo ng pasilyo.
May nakita akong anino at narinig na boses. Nabuhayan ako ng loob. Dahil may kaunting liwanag na, ay nagawa kong magmabilis ng lakad. Pagdating ko doon sa dulo, ay nandoon nga ang mga anino ng mga malalaking tao. Pero laking gulat ko dahil mga anino lang talaga sila. Walang tao. Napaatras ako bigla nung para silang iisang taong kumilos papalapit sa akin. Hindi ko na kinaya at nagtatakbo ulit ako pabalik sa pinanggalingan ko. Nakita kong may hagdan pala doon sa may bandang gitna. Tinakbo ko yon pababa at gulat na gulat talaga ako nang makita kong maliwanag ang pasilyo. Iyon talaga yung 5th floor at nandoon yung mga kasama ko na nagsisipagtrabaho na. Gulat na gulat din sila nang makita akong pawisan at takot na takot. Bakit daw ako nakarating sa rooftop? Hindi ko rin alam kung papaanong ipapaliwanag yung kababalaghang nangyari sa akin. Basta, hindi ko talaga makakalimutan yon. Magandang araw po. Ako po si Vico ng Cavite. Isa po akong avid fan, pero silent listener nyo. May nabasa ako one time na isang story na halos katulad ng experience ko. Hindi ko lang alam kung same kami ng lugar kasi hindi niya pinangalanan. Kaya na-inspire din akong i-share dito yung naging experience ko doon sa hotel na pinag-OJT-han ko noong nasa 3rd year college ako. Magkakahalo yung mga section doon at yung iba nga doon ko lang din nakilala. Nung mga unang araw namin sa hotel, okay naman siya. Kahit pa nga nung araw pa lang ng orientation namin doon sa headquarters, nakaramdam na agad ako ng kakaibang bigat. Inisip ko na baka natetense lang ako or na-excite. Pero nung biglang nagpalit ng shift at napunta ako sa graveyard, doon na ako nagsimulang makaramdam ng mga kababalaghan. First encounter ko po, noong inutusan akong mag-room service. Habang naglalakad ako sa hallway papunta doon sa room sa 4th floor dala yung mga kailangan, bigla akong nakaramdam ng pananayo ng balahibo sa batok at panlalaki ng ulo. Hindi ko na lang pinansin hanggang sa makarating na ako sa room na pagsiservisan ko. Nung pabalik na ako, nakaramdam ulit ako ng kakaiba. Yung pakiramdam na parang may kasabay akong naglalakad. Nagpalipat-lipat yung tingin ko sa magkabilang gilid ko hanggang sa may nakita akong anino sa sahig. Pero hindi sa akin yun. Dahil babae ang may-ari ng anino, base na rin sa hugis niya. At isa pa, mag-isa nga lang ako doon. Binilisan ko yung paglalakad ko. Sumipol-sipol para kontrahin yung nararamdaman kong takot. Mag-elevator sana ako. Pero nang napadaan ako sa hagdan, bigla akong lumiko doon. Pero bago ako nakahakbang pababa, biglang may dumaan sa likod ko na itim na usok na korteng tao. Pumasok at naglagos yun sa pinto ng isang kwarto. Nanlaki yung mga mata ko sa takot at halos lundagin ko na yung hagdan. Wala pa akong pinagkwentuhan noon kasi baka walang maniwala at pagtawanan lang ako. O baka matakot sila at isumbong pa ako na nagpapakalat ng mga gawa-gawang kwento. Pero hindi yun gawa-gawa lang. Na halos lumobo na yung ulo ko sa sobrang kilabot. Pero naulit pa yung ganoong pangyayari na bigla na lang may dumadaan sa likod ko. Minsan kagaya nung una kong nakita na itim na usok na korteng tao. Kung minsan naman puti. Mabilis lang silang dumadaan sa likod ko at naglalagos sa kung saan-saang dingding. Isang beses naman, habang nagmamap akong mag-isa, nakarinig ako ng mga batang nagtatakbuhan sa hallway. Nung sinilip ko, wala naman akong nakitang mga bata doon. Tapos pagbalik ko,
makikita ko na may mga bakas ng mapuputik at maliliit na paa sa minap ko. Paulit-ulit yun at hindi na ako makakaalis sa pwesto na yun. Nasita na nga ako ng supervisor namin dahil akala niya ayaw ko lang sa ibang gawain. Kaya naman ipinakita ko sa kanya yung mga bakas ng paa. Nakita ko na natigilan siya. Tapos sabi niya, hayaan ko na daw yon at lumipat na lang ako. Ni hindi siya nagulat. Siguro alam niya din na may mga kababalaghan talagang nangyayari doon sa hotel na yon. Pero ang pinakamatindi ay yung mag-isa lang talaga ako sa headquarters namin. May pinagawa kasi si Visor sa mga kasama ko sa ibang area. Yung headquarters namin, nasa bandang dulo, katabi ng stock room. Sobrang pagod ako nun kasi ang lakas ng ulan at may mga guest na pasaway na nagputik pa talaga ng husto kaya wala akong tigil nun sa kakamap. Hindi ko na nga namalayan ng oras kundi pa ako sinabihan ng bisor ko na mag-break muna. Nagkape lang naman ako habang nag-i-scroll sa cellphone ko pero di ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Ang alam ko nun nagpatay ako ng aircon at nagbukas lang ng ventilador. Kasi nga malamig naman nun dahil halos maghapon magdamag na umuulan. Pero naalimpungatan nga ako dahil sobrang lamig. Yung lamig na parang nakatodo yung aircon. Biglang balikwas ako at napatingin sa oras. Putya, napahaba yung break ko. Patay ka ako nito sa evaluation. Pagtapat ko sa electric fan, nagulat ako kasi yung buga ng hangin niya, sobrang lamig talaga. Yumuko na ako para bunutin yon. Pero pag angat ko, napasigaw ako sa gulat. May babaeng nakatayo doon sa likod ng electric fan. Nakasuot ng mahabang puting damit at mahaba din ang buhok. Nakangiti siya sa akin. Yung tipong ngiti na maiihi ka sa takot. Pero yung mata niya purong puti lang. Paulit-ulit lang ako na nagsisisigaw ng malakas nun. Pero hindi ko magawang makaalis sa kinatatayuan ko. Nung pumasok yung bisor namin, saka lang nawala yung babae at natigil na din ako sa pagsigaw. Hindi ko na tinapos yung ilang oras pa na natitira sa pag-OJT. Buti na lang at makonsidera yung supervisor. Kinompleto ba din niya yung oras ko kahit hindi ko na talaga natapos dahil sa takot. Hello po sa admin at narrator ng channel na to. Ganon din sa mga kapwa ko listeners. Tawagin niyo na lang po akong Yael mga kapasta. Before pandemic pa nang makahiligan kong makinig ng mga stories dito. Dati wala talaga akong hilig sa mga horror stories kasi matatakotin talaga ako at nadadala ko yon hanggang sa panaginip. Pero sabi nga nila, hindi ka pwedeng maging nurse kung matatakotin ka. Dahil sa ospital, sari-saring kababalaghan talaga ang mararanasan mo. At hindi ako exempted. Dahil during my OJT, nung second year ako, as a nursing student sa ospital, ay may mga na-encounter din akong hindi ko makakalimutan. Dahil dun sa experience ko na yon, kaya naisipan ko ding mag-share dito. Medyo late na nga lang since na-busy din ng husto. Nasa second year ako noon at first time kong maging student nurse sa ospital. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan yon, pero somewhere in Laguna. Dati kasi, doon ako nakatira sa mga lola ko noong wala pa kaming sariling bahay ng mama ko na isang OFW. Nung mangyari yon, mahigit 1 week na kaming nagjo-duty. Pero OPD lang. Tapos after 1 week, nalipat ako sa emergency room at night shift agad. Halo-halo yung kaba at nervyos ko noong mga time na yon. Medyo nagpapanik nga ako kapag may isinusugod dun. First time kong makakita nun ng taong may nakatarak na kutsilyo sa katawan. At meron ding halos luwa na yung bituka. Nung gabing yon,
Mga around 11 p.m., may isinugod na isang matandang babae sa emergency room. Inatake daw sa puso. Naka-duty ako nun. Kasama ko yung kaklase ko. Pero nag-a-assist na sila sa mga naunang pasyente. Patawirin yung matanda kaya nag-code blue agad. Walang kasamang relative yung patient dahil mag-isa lang daw yon nung naglalakad sa daan nung atakihin siya. Pinagmalasakitan na lang ng mga bystanders na dalhin sa ospital. Busy ako nun sa pag-take down ng notes kaya hindi ko agad napansin na may katabi na pala ako dun. Habang nire-revive ng mga doktor yung patient, doon ko napansin na may katabi pala ako. Kasi humakbang siya papunta sa gilid ng kama at malungkot na nakatingin sa pasyente. Naisip ko na kamag-anak siya na nalaman na lang ang nangyari kaya nandun siya. Gusto ko sanang paalisin dahil bawal doon. Pero ewan ko, naunahan ako ng awa sa itsura niya na parang alalang-alala. Hindi ko alam kung kaano-ano niya yung pasyente. Hindi ko pa kasi nakita dahil natatakpan siya ng mga nagre-revive sa kanya. Mukhang hindi naman siya pansin ng mga doktor kaya hinayaan ko na lang. Sa kasamaang palad, hindi nakasurvive yung patient. Napatingin agad ako sa relative niya nang i-declare ang time of death niya. Nakita ko na tumulo ang luha ng matanda. May ilang sandali din yun bago siya lumabas at naupo sa labas ng ER. Dahil kasama ako sa team na yon, kaya kasama ako sa mga gagawa ng postmortem care sa katawan ng pasyenteng nag-expired. Inihanda ko muna ang lahat ng mga kailangan sa paglilinis ng labi bago yung dalhin sa morgue. Habang inihahanda ko yung mga gamit, maya't maya akong napapasulyap doon sa matanda sa labas. Malungkot na nakatingin siya sa gawin ng mga kama ng mga pasyenteng namatay. Tinabingan na namin yun ng kurtina para hindi makita ng iba ang gagawin namin. Nang matapos ang lahat at bumalik na yung nurse na makakatulong ko, ay inumpisahan na namin. Pero nung tanggalin ko na yung kumot na nakatabon sa katawan ng namatay, natigilan ako. Kasi pareho sila ng damit ng relative niya na nasa labas. At pati mukha iisa. Pero naisip ko din na baka kakambal niya yon. Kaya tinanong ko yung nurse kung na-interview na ba yung kamag-anak. Kung kambal baka ako sila. Nung sabihin niyang wala pa ngang dumadating na kamag-anak, doon na ako nagtaka. Kaya sinabi ko sa kanya na nung nire-revive nila yung pasyente, nandoon yung kamag-anak at umiiyak nga kako. Tinanong niya kung nasaan at itinuro ko naman yung matandang babae sa labas. Lumabas yung kasama kong nurse dahil siya yung mag-i-interview doon. Pero gulat na gulat ako dahil nasa harap niya lang yung matanda pero hindi niya nakikita. Wala naman sa itsura niya ang magbibiro sa ganoong pagkakataon. Kung ganun, bakit hindi niya nakikita ang matanda? Pinanlamigan ako ng katawan sa isiping posibleng yung matanda sa labas ay ang mismong pasyente na namatay at iniiyakan niya ang sarili niyang bangkay. Nakumpirma ko yun ang magdatingan ng mga kamag-anak niya. Nalampas-lampasan lang ang matandang nakaupo sa labas. Sa pagkakaalam ko, wala naman akong third eye. At first time ko lang makaranas ng ganon. Pero hindi ko talaga alam kung bakit ko nakita ang kaluluwa ng matanda sa mismong araw ng pagkamatay niya. Magandang araw po. Share ko lang yung isang nakakatakot na na-experience ko during my OJT noon sa isang resort sa Batangas. Nangyari po ito before pandemic. By the way, tawagin niyo na nga lang po pala akong Axel. Sa ngayon po ay 27 years old na ako at may asawa at anak. So nangyari nga po yun, mga bandang October. Hindi peak season para sa isang resort kaya hindi ganoon kadami yung tao. 2 beses akong pinagparamdaman doon. Yung una ay noong pangatlong araw ko pa lang doon.
Yung resort ay nature vibes. Kaya yung paligid ay puro puno at halaman at merong magandang view ng mga bundok. Yung mga kasama ko ay sa loob mismo ng hotel naka-assign. Ako naman ay sa labas, sa mga cabin at villas na napapalibutan ng naglalakihang puno at magagandang halaman na namumulaklak. Sa ganda ng lugar, hindi ko akalaing makaka-experience ako ng mga paranormal activities. Ang ganda pa ng review ko doon. Perfect ako para sa mga couple. Pero ayun nga, sa likod pala ng magandang lugar na yon ay may mga nangyayaring kakaibang aktibidad. Nung una ay mga simpleng paramdam lang na minsan ay kaya namang maipaliwanag. Kagaya nga nung araw na yon na may nag-check out na sa isang villa. Pumunta agad ako doon, dala ang mga panlinis at pamalit na beddings. First time ko sa villa na yon at kaiba sa ibang villas na napasok ko na. Iba ang pakiramdam ko doon. Parang mabigat ang dating. Pagpasok ko pa lang, parang ang dilim-dilim ng tingin ko sa paligid kahit nakabukas na ang ilaw. Nung nag-uumpisa na akong magligpit, bigla akong nakarinig ng mahihinang sitsit. Inisip ko agad na isa yun sa kasama kong mapagbiro. Lagi talaga kasi akong niloloko nung bading na kasama ko. Pero napansin ko na parang sa may CR nang gagaling yun. Pero imposible ka ako yun, kaya deadma ko lang at itinuloy ang ginagawa ko. Pero paulit-ulit yung sitsit hanggang sa sinamahan na ng katok. Okay lang sana kung sa pinto sa labas galing yung katok. Pero mula yun sa loob ng CR na imposibleng magkaroon ng tao dahil couple lang yung nag-staycation doon. At nakita ko naman na dalawa silang umalis. Nung nakalapit na ako at akmang hahawakan ko na yung doorknob, ay nagulat ako nang biglang kusang bumukas yun na parang may nagbukas talaga mula sa loob kasi tumunog yung pag-click sa kanya. Napahugot ako ng malalim na hininga at pabiglang itinulak yun. Pero wala ngang tao, kaya napaatras ako papunta sa pinto. Bago ko tuluyang matapos ang paglilinis ng villa na yon, ay ilang ulit pa akong napaglaruan doon. Nawala yung ginagamit kong walis. Nakita ko yon sa ibabaw ng sanga ng puno na nasa labas ng terrace na napaka-imposibleng ilagay ko doon. Sumunod ay ang basahang gamit kong pamunas ng alikabok. Nakita kong nakasabit sa pinto ng CR. At yung mga gamit sa kusina, gaya ng kutsara at tinidor, ay kusang nagkakalaglagan. Halo yung inis at takot ko, kaya napamura ko. Wag ako ang paglaruan niya. Pero kinilabutan din talaga ako noon. Natapos ko naman ng maayos yung trabaho ko. Ang sumunod naman ay nung pangalawang gabi bago matapos yung OJT namin. Sa minalas-malas ay doon ulit ako na-assign na mag-service sa villa na yon. Kabado na ako dahil sa una kong na-experience doon. Tapos gabi pa. Hindi ko alam kung bakit alanganin ang alis ng mga nag-check-in doon. Dapat kinabukasan pa kasi 12 hours ang stay nila doon. Mukhang nag-away pa ata. Hindi naman pwedeng ipagpabukas ang paglilinis. Kailangan pag-check out ng mga guest, sundan agad ng linis. Naunahan pa ako ng ibang kasama ko sa pag-entertain ng ibang guest sa ibang pila. Kaya no choice ako. Doon talaga ako natapat. Hindi ako komportable habang naglilinis ako doon. Kinakabahan talaga ako. Tapos bigla pang umulan ng malakas. Dali-dali kong isinara yung pintong salamin sa terrace ng villa. Nagmadali na ako sa ginagawa ko. Nang maya-maya, nagulat na lang ako sa biglang pagbukas-sara ng pinto ng terrace. Tanda ko na inilak kong mabuti yun. Nung palapit na ako para isara yon, saktong lumipad yung kurtina at tumabon sa mukha ko. Dali-dali kong inalis yon dahil basa ng ulan. Pagkatapos ay tumambad sa akin ang isang babaeng nakatayo sa terrace. Nakasuot siya ng itim na bestida. Basang-basa ng ulan
at walang katinag-tinag. Napahugot ako ng hininga. Tinanong ko kung sino siya. Nung humarap siya, ay nagimbal ako sa itsura niya. Puting-puti na tila naaagnas yung muka at bumubula ang bibig. Sa gulat ay napasigaw ako at nagtatakbo palabas ng villa. Naintindihan naman ng management kung bakit hindi ko na natapos linisin yon. Mukhang alam nila na may mga nangyayari talagang paranormal sa villa na yon. Hello sa inyo. Tawagin nyo na lang akong Zach ng Mindoro. 2015 nang pumunta ako ng Manila kasama yung kaklase ko para mag-affiliate sa isang mental health facility na napili ng school namin para maging training ground. Sa OJT namin na yun ako naka-experience ng isang hindi malilimutang pangyayari na gusto kong i-share sa inyo. Bale, 10 kami sa batch na yon na puro mga taga-probinsya pero may mga taga-ibang school din. During orientation, ay naipaliwanag namang mabuti sa amin ang mga do's and don'ts habang nasa facility kami. Kung ano yung tamang pag-handle sa mga pasyente, ano yung mga dapat at hindi dapat sabihin sa kanila. Maselan kasi talaga ang pakikipag-communicate sa mga may mental health problem. Ang isang maling salita o gawin mo ay pwedeng makatrigger sa kanila para maging bayolente. Nung una, kinakabahan din talaga ako. Kasi nung bata ko, meron akong hindi magandang experience sa mga baliw. Dahil bigla na lang ako kinaladkad sa daan at muntik pa sagasaan. Hindi ko akalain na dadating yung ganong time na papasok ako mismo sa balwarte nila at haharapin ng hindi lang isang pasyente, kundi madami pa. After kasi ng orientation, ay nagkaroon agad kami ng chance na ma-meet yung mga pasyente para maihanda yung sarili namin sa mga susunod na routine. Naging maayos naman ang pagsisimula ng mga unang araw namin. Hanggang sa ma-assign kaming 3 ng kaklase ko sa isang pavilion kung saan magkakasama ang may pare-parehong level ng kondisyon ng isip. Napunta kami doon sa medyo wild na pasyente. May mga nakahubad, merong lakad ng lakad, kumakanta, sumasayaw, nagsasalitang mag-isa, umiiyak, sumisigaw. Nakaka-depress para sa akin yung mga tagpo na yon. Nag-break muna kami at tumambay sa garden para makapaghanda sa gagawin naming pakikipag-usap sa mga pasyente. Nakaupo ako noon sa isang bench na nasa ilalim ng puno nang mapatingala ako sa itaas ng building. May nakita ako doon na isang tao. Nakasuot siya ng itim na hood. Lalaki yon at nakasilip sa bintana. Hindi ko alam kung pasyente ba siya o ano. Pero alam ko kasi, nakaputi ang mga pasyente doon. Hindi masyadong kita yung mukha niya, pero parang sa akin siya nakatingin. At kahit sa malayo, parang nakakatakot yung anyo niya. Parang hindi normal. Ewan ba't naisip ko na hindi siya ordinaryong tao. Nanindig ang balahibo ko nun. Kinilabutan ako kaya inalis ko agad ang tingin ko sa kanya. Mahigit 1 oras din kaming naghintay bago nag-resume sa mga activity namin. Pagkatapos ng mga activities, eto na yung time na mag-i-interview kami ng mga pasyente na naka-assign sa amin. Agad na na-assign sa akin yung isa sa pinakamatagal ng pasyente doon, si Ate Sara. Doon kami pumuesto sa ilalim ng puno kung saan ako nakaupo ng break. Kalmado siya nung time na yon dahil siniguro ng ospital na bagong inom sila ng gamot at stable ang kondisyon bago ipakausap sa amin. Tahimik lang siya. Isang tanong, isang sagot. Pero maya-maya, napansin ko na naiiba na yung mood niya. Pangiti-ngiti na siya habang panay ang sulyap sa bintana kung saan nakatayo yung nakahood na lalaki. Na ipinagtaka ko naman kung bakit nandoon pa din.
Bigla akong kinabahan nung tumitig siya sa akin. Tapos ay itinanong kung nakikita ko daw ba yung nasa bintana. Nung hindi ako nakasagot agad, ay bigla niyang hinawakan ng pisngi ko at pilit na iniharap doon sa taong nasa bintana. Kaya hindi ko naiwasang mapatitig doon. Tapos biglang humagalpak ng tawa si Ate Sara. Pagharap ko sa kanya ay nagimbal ako. Dahil yung mukha na nung lalaking nasa bintana ang nakita ko sa kanya. Nakakatakot. Kulubot na parang demonyo. Pagtingin ko ulit sa bintana, nandoon si Ate Sara. Nagpalit sila. Sa sobrang pagkagimbal ko, ay natulala ako at hindi agad nakapagsalita. Nanlalaki lang yung mata ko habang nakatitig doon sa malademonyong anyo ng lalaking nakahood. Nanigas na yung buo kong katawan sa takot, lalo na nung halos magdikit na yung mukha namin. Pinilit kong maigalaw yung mga mata ko para tignan yung mga kasama ko. Nagtataka ako kung bakit wala man lang pumapansin sa amin. Hindi ba nila nakikita na hindi na si Ate Sara ang nasa harap ko, kundi isang demonyo? Pumikit ako ng mariin at nagdasal. Pagdilat ko, si Ate Sara na ulit ang nasa harap ko at bumalik na doon sa bintana yung demonyo. Napatayo ako noon dahil iba na yung pagkakangisi sa akin ni Ate Sara. Nanlilisik ang mga mata niyang puro puti na, tapos bumubula ang bibig. Sa tingin ko, hindi siya ordinaryong baliw at hindi doktor ang kailangan niya, kundi isang pareng exorcist. Sumigaw ako ng tulong, pero paglapit ng mga staff, balik na sa normal ang itsura ni Ate Sara. Kaya walang naniwala nang sabihin ko ang nangyari. Wala na akong nagawa nun. Pero buo ang isip ko na hindi nababaliw si Ate Sara, kundi sinasaniba ng demonyo. Hello po. Tawagin niyo na lang po akong Kin. Hindi ako totally avid fan ng channel niyo. Kasi hindi talaga ako mahilig sa mga horror stories. Pero since palagi siyang nasa wall ng YouTube ko, kaya naengganyo na din akong makinig. At mula lang noon ako nag-start na mag-abang ng mga new uploads ng story niyo. At syempre, na-inspire na din akong mag-share ng sarili kong creepy experience. Nangyari po ito noong nag-OJT ako sa isang hotel way back 2013. Ilang taon na din ang lumipas, pero isa yon sa mga eksena na hindi ko makakalimutan. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan ang location ng hotel kasi existing pa din siya hanggang ngayon. Akala ko nga ay mawawala na yon dahil kahit noon pang nag-internship ako doon, lumang-luma na yon. Bale, 5 kaming nag-OJT doon. Mula kami sa iba't ibang schools. Shifting yung schedule ng work namin. Hinati kami sa 2 shift. May kanya-kanya kaming toka at area sa trabaho. Minsan sa kusina o kaya naman sa mismong restaurant. Tapos sa sunod na araw, housekeeping naman. Una akong na-assign sa housekeeping at mas pabor ako doon kasi pakiramdam ko mas nakakapagod sa kitchen. Nung mga unang araw ko, wala naman akong naramdaman na kakaiba. Madalas nga mag-isa lang talaga ako sa room at sa hallway. Yung mga staff doon, lalo na yung matatagal na, madalas kaming lokohin na meron daw multo doon sa hotel. Kesyo meron daw bigla na lang lumilitaw na lalaking pugot. Tapos may mag-inang duguan na palakad-lakad sa buong hotel. Mga ganun. Pero tinatawanan ko lang. Akala yata nila porket baguhan kami at mga nag-OJT lang, mabubuli nila kami. Pero isang araw, morning shift at magkasama kami noon ni Jello. Nilibot namin ang buong palapag para kolektahin ang mga pinagkainan ng mga guest
at pati na mga basura sa bawat kwarto. Ilalabas lang nila yon sa tapat ng pinto ng room nila at doon namin yon kukunin. Hindi ko matandaan kung ilang palapag nga ba meron ng hotel na yon. Basta ang alam ko, nung marating namin yung huling palapag na nag-ooperate bago yung palapag na nire-renovate, ay doon na nangyari yung creepy experience ko. So ayun nga, sakay kami ng elevator, dala yung mabigat na pushcart na may lamang maruruming pinggan. Pero nung bumukas yung elevator, nag-decide kaming huwag tumuloy dahil madilim at halos isang ilaw lang yata ang nakabukas sa buong floor na yon. Wala ding katao-tao. Naalala namin na hindi muna nga pala daw pinapa-okupa sa guest yung palapag na yon dahil under construction yung sunod na palapag sa itaas. Nung isasara ko na yung pinto ng elevator, bigla kaming nakarinig ng sigaw. Parang malapit lang sa amin. Malinaw naming nadinig na boses yun ng isang matandang lalaki at nagpapahintay. Nagkatinginan kami ni Jello. At dahil ako yung malapit sa pinto, humakbang ako palabas para silipin yon. Pero bigla akong kinilabutan nang wala naman akong makitang tao. Dali-dali na akong pumasok at isinara ang pinto ng elevator. Nang makarating na kami sa kitchen, kinuwento namin yon sa mga kasama at sa supervisor. Kinumpirma nila na wala na talagang guest sa floor na yon. Iyon na nga daw yung sinasabi nilang may multo talaga sa hotel na yon. Kaya nagkatakutan na kami at parang lahat gusto nang tapusin ang internship. Pero sayang naman din kasi, ilang days na lang. So tuloy lang kami kahit kabado 20 na. So last day na namin, lahat kami masaya. Sabi nung head namin, i-claim na namin na success yung araw na yon. Dahil ilang oras na nga lang, tapos na kami. Umaga pa din yung shift ko nun. Kakapasok ko pa lang sa elevator nun, paakyat sa room service na itinawag sa akin sa information. Nakakaramdam na ako ng bigat sa pakiramdam. After kong makalabas ng elevator at nung naglalakad na ako sa hallway, doon ko naramdaman na may ibang presensya pa doon, maliban sa akin, kahit wala pa naman akong nakikitang tao. Pero bago ako pumasok sa room na assigned sa akin, nahagip pa ng mata ko yung figura ng nakaputing babae na mabilis na dumaan sa likod ko. Paglingon ko, bigla na yung nawala. Kinilabutan ako noon at mabilis na isinara ang pinto. Pero nung naglilinis na ako ng room, may biglang kumatok sa pinto. Pagbukas ko, wala namang tao. Binilisan ko na ang kilos ko para matapos na agad kasi iba na yung pakiramdam ko nun. Nung may biglang kumatok na naman. Pero mula yon sa CR. Alam kong walang tao doon, pero tapang-tapangan ako. Minura ko pa yun. Sabi ko, wag ako ang paglaruan. Pero pagbukas ko ng pinto, biglang may batang tumakbo palabas ng CR at naglagos yun sa pinto ng kwarto. Totoo. Halos nagkandaihi ako sa sobrang takot nun. Matagal akong nakatulala lang doon. Aalis na lang kami't lahat sa hotel na yun Nagpahabol pa talaga ng eksena yung mga multo doon. Hello admin at listeners. Jared na lang po ang itawag niyo sa akin. I'm one of your avid fan. Gusto ko din pong magbahagi ng story ko. Nangyari to taong 2015 nung nag-intern ako sa isang hotel sa Metro Manila. Kahit hindi siya well-known na hotel, hindi ko na din babanggitin yung name for security purposes na rin. Since culinary student ako, sa kitchen ako na-assign. Nung nag-start na yung OJT namin, normal naman ang lahat. Siyempre andyan na yung magluluto ka at may stress sa pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng guest. Mga usual na na-experience ng nagtatrabaho sa hospitality industry.
Pero aside doon sa mga normal routine ng isang nag-OJT, may isa pang normal na nangyayari sa mga hotel o iba pang facilities. Iyon yung pagpaparamdam ng mga kung ano-anong entities na nandoon sa lugar na yon. Doon sa hotel na yon, after namin ma-orient, nag-segue yung mga head at staff doon about sa mga paranormal activities na nangyayari doon sa place nila. Gaya ng mga doppelganger, mga batang naglalaro sa hallway ng madaling araw. At doon sa kitchen, yung bigla-biglang paglitaw ng babaeng chef na walang ulo. Normal na daw yun sa kanila. At as long na hindi naman daw nananakit yung mga entities doon, wag na lang namin pansinin. At masasanay na lang din daw kami. Gusto ko sanang sabihin na kayo na lang ang masanay. Tapos isang araw, nangyari na nga yung mga ikinukwento lang nila. Yung kitchen namin doon, nahahati sa 3 part. Glass yung naghahati sa bawat part at lahat ng part ay may table. Tapos pagpasok mo sa main door, bandang kanan, may 2 walk-in chiller. Nung umagang yon, naiwan akong mag-isa sa kusina. Kasi nakabreak yung ibang chefs. At yung iba, nag-aayos sa restaurant na sinusuplayan namin ng food. At dahil mag-isa lang ako, hindi ko maiwasang mapaisip. What if totoo nga yung sinasabi nila na may nagpaparamdam at nagpapakita doon? Ano kayang gagawin ko? Nasa gitnang part ako at nakaharap sa pangatlong part ng kusina. Naghihiwa ng mga gulay na gagamitin namin. So medyo nakayuko ako. Tapos kita ko sa peripheral vision ko sa pangatlong part ng kusina na may babaeng nakatayo. Nakaputi siya. Hindi ko sure yung height pero may katangkaran. Maitim at mahaba yung buhok niya, mga hanggang bewang. Iyon na kaya ako yung sinasabi nilang multo? Hindi ko pinapansin pero nakikiramdam ako. Kunyari kalmado ako. Pakanta-kanta lang kahit kinikilabutan na. Wala naman nga siyang ginagawa kundi nakatayo lang. Pero ang bigat sa pakiramdam. Tapos kumikirot yung sintido ko. Nawala lang siya nung dumating na yung isa kong kasama. Tapos gumaan na yung pakiramdam ko. Pangalawang encounter ko, nasa pangalawang part ulit ako ng kusina. Pero sa pagkakataong yun, may kasama na ako, si Chef Ryan. Magkaharap kami. Pinapanood at tinuturoan niya akong maghiwa ng kung ano-anong gulay. Di nakayuko ulit ako. Tapos sa sulok ng mata ko, may dumaang babae sa likod ni Chef Ryan. Mabagal lang yung paglakad niya. Napa-second look nga ako nun. Akala ko kasi namalikmata lang ako na may dumaan. Hindi ko sinabi kay Chef yon. Pero pasimple akong lumakad papunta sa gawin ng dishwashing area kung saan pumasok yung babae. Kunwari may kukunin ako. Malakas loob ko kasi may kasama naman ako. Pero biglang nawala yung tapang ko at kinilabutan ako nang wala akong makitang tao doon. Sa bagal niyang maglakad, biglang wala na siya doon. Wala naman din pati siyang lalabasan doon. Hindi pa rin ako nagpahalata kay Chef Ryan kasi siya yung pinakamalakas mang-asar. Pero ito yung pinaka nagpatayo ng balahibo ko. Nasa dishwashing area ako noon at mag-isa na naman ako. Siyempre aware na ako na anytime may magpapakita na naman. Pero paglabas ko, si Chef yung nakita ko doon. Bibiruin ko sana dahil medyo nakuklose ko na si Chef Ryan. Pero laking gulat ko dahil hindi pala siya yun. Nakasuot siya ng pang-chef at naka-chef's hat din. Pero payat at matangkad. Si Chef Ryan mataba at maliit. Hindi ako pamilyar sa kanya dahil si Chef Ryan at 2 babaeng chef lang naman ang nakikita ko doon. Nakatalikod siya sa akin habang nagluluto kaya hindi ko nakikita yung muka.
Nasa puntong magsasabi na ako ng good morning nang bigla siyang humarap sa akin. Nanlaki yung mga mata ko nang makita kong wala siyang ulo sa ilalim ng chef's hat niya, kaya nagmistulang nakalutang yon. Sa sobrang takot ay kinilig ako, sabay karipas ng takbo palabas. Nabunggo pa ako kay Chef Ryan, kaya sabay kaming na out of balance at natumba. Alam na daw niya kung anong nangyari. Sanay na sila, pero ako hindi talaga nasanay. Baon ko yung takot at kilabot hanggang sa matapos ang internship ko at makaalis sa hotel na yon. Magandang araw po. Ako si Denver ng Caloocan. Avid listener ako mula pa doon sa pinakauna niyong channel. Pero ngayon ko lang naisipang magpadala ng story ko. Ito talaga yung experience ko na hindi ko makakalimutan. Internship ko noon bilang teacher at sa isang public elementary school ako nag-OJT. During that time, sa Manila pa ako nakatira. Kaya yung school na pinag-OJT-han ko ay isa sa mga school sa Manila. Malaki at luma na yon na mga dating structure pa. Kaya ang creepy ng mga itsura. Ngayon kasi, sobrang laki na talaga at parang modern university na ang style. Mula nang ipagawa ng naupong mayor doon. First day ng duty ko pa lang, nakaramdam na agad ako ng kakaiba. Ang tinuturuan ko nga pala ay grade 1 at yung room nasa pinakadulong baba sa may tabi ng hagdan. At sa labas, merong matandang puno ng balete. Bale yung buong school pinalilibutan ng napakalalaking mga matatandang puno. Kaya hindi lang siya malilim, kundi madilim din. Naisip ko nga noon, sana nagawa ng paraan ng principal na mahawan yung ibang halaman dun sa likod. Kasi ang sukal ng tignan. Aakalain mo talagang pinamumugaran ng mga engkanto at lamang lupa. So balik tayo sa kwento. Ayun na nga po. First day ko pa lang. At ganun na yung pakiramdam ko na mabigat. Tapos kumikirot yung ulo ko. Siguro magkakahalong excitement, kaba, tense. Basta ganun. Nag-aalala nga ako. Baka hindi ko matapos ng maayos yung pagtuturo ko. Nasa kalagitnaan na kasi ako ng pagtuturo noon nang maramdaman ko yon. Tapos maya-maya, may nakita akong batang maliit na dumaan galing sa dulo. Hindi ko alam kung estudyante ko ba siya na tumakas at lumabas sa pangalawang pinto ng room namin o galing sa itaas ng hagdan. Pero parang tingin ko, hindi siya naka-uniform. Mabilis akong lumabas para tignan pero ni-anino niya sa hallway hindi ko na nakita. Nagtaka ako kasi imposibleng makalabas siya sa hallway ng ganon kabilis. Mahaba yun. Hindi din naman siya makakatalon sa railings dahil mataas yun. Tingin ko hindi niya pa kayang sampahin. At hindi rin siya makakapasok sa katabing room dahil sarado ang pinto nila. Tinanong ko yung mga bata kung may kaklase ba silang lumabas. Pero hindi daw nila alam. Hindi naman ako nag-isip noon ng kahit ano about sa kababalaghan o sa katatakutan. Kasi hindi naman ako matatakoting tao. Nagtataka lang talaga ako. Pero ipinagkibit balikat ko na lang. Nung mga sumunod na araw, naging okay naman na. Magaan lang yung pakiramdam ko at wala namang unusual na nangyari. Hanggang isang hapon, nasa 3rd week na ako noon ng internship ko. After ko ma-dismiss yung klase ko, since naka-leave din yung teacher talaga nila, nagtanong ako sa city ko kung pwede bang magstay doon sa room para gumawa ng reports. At pumayag naman. Supposed to be kasi, isasara na agad dapat yung room pag wala nang magkaklase. Kaya natuwa ako na pinayagan ako. Kaso lang, nung nag-start na akong gumawa ng report, nakaramdam na naman ako ng bigat. Kinabahan ako kasi baka kasunod na naman nun yung pagsakit ng ulo ko.
At hindi nga ako nagkamali. Uminom muna ako ng gamot na mabuti naman at lagi akong may baon. Habang abala ko sa ginagawa ko, sa sulok ng mata ko, napansin kong may mga anino sa labas ng bintana. Akala ko mga estudyante ko lang. Pero nang lumingon ako, wala naman palang tao. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Nang maya-maya ay nakarinig naman ako ng malakas na pag-uusap ng mga bata. Matitinis na tawanan at mga yabag na nagtatakbuhan. Lumapit ako sa pinto para sitahin ang mga inaakala kong bata. Pero laking gulat ko nang katahimikan ang sumalubong sa akin. Walang ni isang bata. Kinilabutan ako kasi dinig na dinig ko talaga yun. Nang makabalik ako sa table, napansin kong may mga papel na nakakalat sa sahig. Wala naman yun nung mag-umpisa akong gumawa doon. Habang napapaisip ako, nagulat ako nang biglang kumalabog pasara yung pinto ng classroom. Wala namang hangin nun. Gusto ko nang magpanik ng mga oras na yon dahil sunod-sunod na yun nangyayari. Binabala ko nang umalis nang makaramdam ako ng presensya ng isang tao sa likod ko. Lumingon ako at laking gulat ko nang makita ko ang isang batang lalaki na nakatingala at nakangiti sa akin. Bago pa ako nakakilos, patakbo nang lumabas yung bata. Ang nakakapangilabot doon, hindi niya binuksan yung pinto. Naglagos lang siya doon. Halos sambilating ko lahat ng gamit ko makalabas lang agad sa room na yon. Umabot din naman ako sa final demo sa kabila ng mga maliligalig na batang ligaw doon. Hello po mga kapasta. Dance na lang po ang itawag niyo sa akin. 5 years ago nang mangyari itong kakatwang karanasan na na-encounter ko sa kalagitnaan ng work immersion ko bilang graduating sa senior high. Silent listener lang ako noon. First time ko lang mag-share ng story kasi first time ko lang din naka-encounter ng mga multo at kababalaghan. First week ng January nang magsimulang mag-deploy ng mga estudyante para nga sa work immersion. At isa ako sa nakuha sa first batch. Bale, 3 kami ng mga kaklase kong si Ryan at Chris na magkakasama at sa isang barangay hall ang designation namin. Medyo disappointed ako kasi gusto ko sana City Hall ma-assign. Pero okay na din yun, sabi nung 2 mates ko. Para daw walang masyadong gagawin. Sa City Hall daw kasi, ang daming tao, ang dami pang pinapagawa. Naboboringan ako doon sa barangay. Pero syempre, wala naman ako magagawa. Mahirap magreklamo. Baka mababa pang makuha ko sa evaluation. First day ng immersion namin, pare-pareho kaming first time lang nakapunta sa lugar na yon. Pagdating namin doon sa barangay hall, nagkatinginan kami kasi hindi namin in-expect na ganon ka-creepy yung itsura nun. Kung may haunted house, meron ding haunted barangay hall. Lalo tuloy akong na-disappoint. Kasi kahit mahilig ako sa horror, hindi ko naman gustong maranasan sa personal yung mga napapakinggan at napapanood ko. Pagpasok namin, mas nakakatakot sa loob. Yung hagdan umiingit na kapag inaapakan. Pati yung mga pinto, tunog horror pag binubuksan. After kaming ma-introduce kay chairman at sa mga staff, binigyan na kami ng kanya-kanyang trabaho. Bale, 10 days kaming mag-i-immersion doon. Tuwing afternoon lang kasi may klase pa kami sa umaga. Nag-umpisa na nga kami. Sa akin natoka ang pag-assist sa mga kumukuha ng certificate. Nung mga unang araw, nakikiramdam kami. Pero mukhang okay naman. Wala namang nagpapakita. Pero nung mga sumunod na araw, nung iniwan na kami ng mga staff doon,
Di bale, 3 na lang kami laging naiiwan sa office. Doon na nagsimula yung kung ano-anong paramdam. Minsan, bigla na lang nawawala yung mga gamit namin. Kaya ng ballpen, yung pangsil, pati nga logbook. Nalilipat ng pwesto kahit alam naman namin kung saan namin inilagay. Tapos kahit magkakalayo naman kami, biglang may kumakalabit sa amin. Para kaming pinaglalaruan. Nung una, dinadaan namin sa biruan yung takot. Pero habang tumatagal, lumalala yung mga paramdam. Isang hapon, abala kaming lahat sa ginagawa namin. Nang marinig naming lumalangit-ngit yung hagdan. So in-expect namin na may umaakyat. Pero wala namang lumitaw. Sabi ni Ryan, baka daw bumaba ulit. Pero maya-maya, bigla namang bumukas yung pinto. Napatingin kaming 3 doon. Pero wala naman ding pumasok. Ako yung nasa bungad at wala talaga akong nakitang tao sa likod ng pinto. Imposible ding hangin kasi kulob yung lugar at mabigat yung pinto. Nakalapat pa yung doorknob kaya mabubuksan lang kung sasadyain talaga. Nung minsan naman sa office ni Chairman, wala ding tao kasi bihira lang talagang pumunta yon sa barangay. Kaya sarado lagi sa opisina niya. May narinig kaming kumakaluskos sa loob. May tumutunog na kung ano. Si Chris ang medyo malakas ang loob sa amin. Kaya siya yung nangahas na buksan ng pinto. Kami naman nasa likod lang niya, nakasilip. Habang dahan-dahan niyang binubuksan yon. Tapos nakita namin na yung mga papel sa ibabaw ng table ni Cap, gulo-gulo na. Yung iba nakakalat na sa sahig. Wala namang electric fan o hangin sa loob. Hindi na kami nakatiis. Kinausap na namin yung mga staff doon. At hindi naman nila itinanggi na meron ngang mga ganoong pangyayari doon. Pero wag na lang daw naming pansinin. Pwede ba yun? Kung sila nga Kaya nga siguro sila laging nasa baba ng barangay nakatambay dahil natatakot din sila. Kahit nga kasi araw may mga kababalaghang nangyayari doon. Pero ang pinakamatindi at talagang nagtayuan yung mga balahibo namin sa takot nung nagpakita na talaga sa amin yung multo doon. Hapon yun. Naghahanda na kami sa pag-uwi. Nagulat na lang kami nang makita naming bukas yung office ni Chairman. Nagkatinginan kami. Naaalala namin yung nangyari nung isang araw. May cabinet doon sa loob na lagayan ng mga trophy. May salamin yon at nanlaki yung mga mata namin nang may makita kami doong refleksyon ng isang matandang lalaki na kalbo. Palakad-lakad siya na tila may inaayos sa lamesa. Tapos umupo siya sa swivel chair at nakita naming umikot yun. Kilabot na nagunahan kami sa pagpagtakbo pababa. Dahil sa takot, hindi na namin nagawang tapusin ang ika-10 days namin. Ginawan na lang ng paraan nila Chairman. Matagal na palang minumulto ang barangay hall na yon mula nang may malagim na krimeng mangyari doon na ikinamatay ng mismong kapitan. May ipinapagawa na daw na bagong barangay hall sa likod nun. Sayang lang at hindi namin inabot. Hindi na sana kami minulto doon. Yo mga kapasta! Ako nga pala si Kira, ang boses ng Nginig Stories, katang-isip lamang at creepy encounters. Kung nagustuhan niyo po ang kwentuhan natin ngayon, invite ko lang po sana kayo na pasyalan din ang channel ko. Nasa comment section po ang link ng channel ko. Sana po mapasyalan nyo. Maraming salamat kay Senpai Neb at maraming salamat din sa inyo mga kapasta. Karinigan po ulit tayo.